Alright, mga maiinit na balita ngayon mga kapatid ang ating pag-uusapan. Meron tayo mga balitang panonoorin at bibigyan natin to ng reaction video mga tol. Dumating na sa Middle East ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group ng Amerika mga tol upang palakasin ang presensyang militar ng Estados Unidos doon sa rehiyon. Ito ba mga kapatid ang katulad ng ginawa ng Amerika noong pinalibutan nila etong Venezuela, di ba? Una nilang ginawa is pinadala nila yung kanilang mga puwersa doon sa Caribbean Sea. Tapos nangyari na nga ang nangyari. 'Di ba? Sumugod sila rito sa Venezuela at nadakip nila eto si Maduro. Ngayon mga tol, maraming usap-usapan na ito'y ipinosisyon ng Amerika para sa Iran. Well, pag-usapan natin 'to mga tol, samahan niyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again mga kapatid, tayo ay magbibigay lamang po ng reaksyon at komentaryo sa mga maiinit na balita ngayon. Meron tayong tatlong pag-uusapan. Pero unahin na natin to mga tol. Maikli lang naman to mula rito sa Net25 News and Information. Ayon dito sa report, dumating na mga kapatid sa Middle East sa gitnang silangan, etong US aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Mga tol, ito yung sinasabi ni Trump na meron na daw papunta sa Iran na isang malaking armada o US military mga tol. Sabi ni Trump, willing naman daw siya sa negosasyon, open naman daw siya, pero syempre hindi pa rin niya isinasantabi ang paggamit ng military forces, no? So panoorin natin to, pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. No, maraming salamat sa ating mga bagong followers dito, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan natin is tungkol sa West Philippine Sea. Napakaraming mga Pilipino ang nabubuksan ng kaisipan sa katotohanan kung ano ba talaga ang nangyayari dyan. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nakarating na sa Middle East ang USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group na magpapalakas sa sandatahang lakas ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang nasabing carrier and ships ay idineploy habang umiigting ang crackdown ng Iran sa malawakang protesta. Bagamat umatras si US President Donald Trump sa banta ng direktang aksyon militar laban sa Tehran, iginiit niyang nananatiling nakalatag ang lahat ng posibleng solusyon. Sabi rito ni Trump mga tol, nasa 800 plus daw ang bibitayin sana, ibibigti dito sa Iran. No, yun yung mga nahuling nagprotesta, pero nagbanta nga siya na kapag ginawa niyo yan is agaran silang kikilos militar. So ang nangyari mga tol, kinancel ng Iran at hindi na itinuloy etong pagbitay doon sa mga nahuling nagpoprotesta. At sabi nga ni Trump sa kanya mismong salita is siya ang doon, dapat i-credit, no? Kasi sabi niya, patay na daw sana yung mga taong yun mga tol, no? Sabi niya gano'n, yun daw yung mga nailigtas niya, dami daw sanang bibitayin. Pero sabing gano'n ni Trump, meron pa ring papalaking isang malaking puwersa ng Amerika dito sa Iran. So eto na nga yun mga tol, dumating na sa Middle East. Yung USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group. Kasi syempre hindi naman naglalakbay mag-isa yan eh. Maraming mga kasama yan sa paligid niya mga tol. Pero ang babala rin ng Iran, once na umatake ang Amerika, is makakatanggap sila ng severe retaliation. Ang ginawa na nga ng Amerika mga tol, inalis na nila yung kanilang mga personnel doon sa kanilang mga military base na nakakalat din sa Middle East mga tol. Ito ba'y nangangahulugan na parang bago pa man sila sumuntok is nakasangga na agad sila? Parang ganun, no? Tuloy natin. Ayon naman sa isang opisyal ng Estados Unidos, open for business o pag-uusap ang Washington kung nais talaga makipag-ugnayan ng mga Iranian upang maiwasan ang higit pang eskalasyon ng tensyon. Mas mabuti kung ganyan. Mas mabuti kung ganyan. Sinabi naman ng Iran na handa silang depensahan ang kanilang sarili laban sa Estados Unidos. The movement of a warship will not affect Iran's will or determination. Iran's will or determination. فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع
we possess both the resolve and the full capability to defend Iran. No? Meron daw sila parehong ganun para maayos, maresolba kung ano man yung problema or meron din silang kakayanan na ipagtanggol ang Iran. جانانه از کیان ایران اثری بگذاره. ما هم اراده این رو داریم، هم توانمندی کامل برای دفاع از ایران. در مورد این که ما It is very clear how we will respond. چگونه واکنش نشون خواهیم داد خیلی روشن هست. As we have shown before, in the face of any aggression or any threat, we will respond decisively. So dito matapang na sinasabi ng Iran, alam naman ninyo eh. Klaro naman sa inyo kung paano kami gagante. Naipakita na namin yan dati. ما همونطور که قبلا هم نشون دادیم در برابر هر تعرضی، در برابر هر تهدیدی به صورت قاطع With full strength and in a comprehensive manner, sabing ganun. و با تمام توان و فراگیر حتما As for the details, this is neither the place nor my area of expertise to discuss them. پاسخ خواهیم داد. در مورد So hindi niya na idinitalye, no? Pero hindi niya daw kasi expertise yun kung paano idedetalye. Pero ito malinaw sa Iran. Pareho daw silang nagtataglay ng pagresolba, siguro sa ibang paraan, sa pakikipag-usap, sa pakikipagnegosasyon, pero meron din daw silang capability o kakayanan na gumante. Katulad din daw ng naipakita nila dati na sa harap ng kahit na anong threat o banta is kaya nilang labanan o pumalag. Lalo na ngayon mga tol, nakita naman natin. 'Di ba? Sa maraming pagkakataon ipinakita ng Amerika na hindi sila nagbibiro sa kanilang mga sinasabi, 'di ba? Isang beses mga tol pinasabog ng Amerika itong nuclear facilities ng Iran, 'di ba? Binomba nila yan gamit yung kanilang mga bunker buster. Daw sinasabi, hindi naman daw talaga totally nasira ng Amerika. Pero ang report ng Amerika, imposible yun, nasira namin yun. At talagang sira yung nuclear facilities nila. Pero ang usapan kasi doon na i-demonstrate ng Amerika na kaya talaga nilang pasukin at totohanin yung kanilang mga ginagawa o sinasabi. Katulad din ng ginawa nila rito sa Venezuela, isa na namang paghahayag yan mga tol. Diba? Sinugod nila yung Venezuela mga tol, nakapasok sila at nakalabas ng walang pinsala. Walang nagawa yung mga air defense system ng Venezuela na ginagamit nila na galing China at galing Russia. So doon ipinakita ng Amerika doon yung capability rin nilang pasukin ang isang bansa gamit yung expertise din naman ng kanilang mga sundalo. So ngayon, eto na naman. No, dumating ang isang malaking platoon o isang malaking hukbo ng sandatahang Amerika dito naman sa may Middle East. Tanong, ano ang susunod na mangyayari? Alright, so unang pag-uusap pa lang yan mga kapatid. Dito naman tayo dumako sa ibang balita. Ibinasura ng Eto na mga kapatid, no, pumalag si PCG spokesperson Tariela, no, dito sa mga iminumungkahi ni Senator Robin Padilla na gumanti na sa China ng water cannon mga tol. Sabi rito, ibinasura ng PCG ang rekomendasyong gumante sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mula rito sa DZMM Teleradyo. Ibinasura ng Philippine Coast Guard ang rekomendasyong gumanti sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Robin Padilla na maaaring depensahan ng Coast Guard ang sarili kung gaganti at bibili ng mas malakas na water cannon. Buwalta ni Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi gumaganti ang Coast Guard sa pambubuli ng China bilang pagpapakita ng professionalism. Maaari ring baliktarin ng China ang sitwasyon sakaling gumamit ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas. Tama yan, trap lang yan. Sa mga hindi nakaroon nung nakaraang reaction video natin mga tola, yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na may budget naman daw etong Coast Guard para bumili ng malakas na water cannon. Kahit anong klaseng water cannon ang ilagay mo dyan, hindi pa rin natin kayang tapatan yung bilang ng kanilang mga barko at yung laki ng kanilang mga barko mga tol. Kahit yung pinakamalaking barko natin ng Coast Guard, yung BRP Teresa Magbanwa, small version lang yun mga tol ng pinakamalaking barko ng China Coast Guard.
At kung bilang ang pag-uusapan natin, kahit kabitan mo ng malakas na water cannon etong barkong Coast Guard natin mga tol, magdaratingan lang yung resback nila para i-water cannon tayo ng sabay-sabay, talo pa rin tayo. Talo pa rin tayo mga tol. Kaya nga tayo pumapalag sa pamamagitan na lang ng paghahayag sa ating mga kababayan ng kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa West Philippine Sea at ano ba yung ipinaglalaban ng Pilipinas. Sa ganong paraan na nga lang tayo lumalaban eh. Hindi na nga tayo lumalaban ng harapan, bombahan ng water cannon. Isang tabi na natin yung professionalism, given na yun. Isang tabi na natin yun, given na yan. Pero doon na lang mga tol, eto barko ng China, eto barko ng Pilipinas. Doon pa lang sa size, doon pa lang sa laki, no match na tayo. David and Goliath na yan. Diba? Paano tayo papalag ng water cannon dyan? O, isang tabi na rin natin yung mga missile, isang tabi na natin yung mga putukan. Wag na natin pag-usapan yan, wag na tayo tumungtong pa sa gera. Water cannon versus water cannon na lang mga tol. Diba? Kabitan mo ng malakas na water cannon yung Coast Guard natin, lahat kabitan mo na. O, kung meron tayo halimbawa, hindi ko alam kung ilan ang exact na bilang ng Coast Guard natin. Search nyo na lang. Halimbawa, meron tayong 30 barko ng Coast Guard. Ilan ang barko ng China? 200? 300? Isama mo pa yung barko nilang militia vessels. Meron ba tayong militia vessels? Nagwa-water cannon din yung militia vessels nila mga tol. Diba? O meron pa silang gray ship. Meron tayong gray ship, oo. Pero hindi natin ginagamit yun kasi panggera na talaga yun eh. Pero sila wala silang pakialam dun mga tol. Ginagamit nila yan eh. Yung warship nila. Pero mo yung BRP Cabra natin hinabol ng isang warship ng China at saka Coast Guard ng China. 'Di ba? Magaling lang magpatakbo yung kapitan kaya nagkabanggaan yung dalawang barko nila. Kundi ipit tayo dun sa gitna. Pero ano yung point? 'Di ba? Sumasama yung warship nila mga tol sa panghahabol. 'Di ba? Hindi natin ginagawa 'yun. Tuloy natin. May budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Yung pagsasabi niya mga kapatid, alam mo talagang punong-puno ng katalinuhan na dapat palakpakan eh, no? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. Hindi ito dala ng karuwagan, subalit ito ay pagpapakita ng kanilang professionalismo at pag-unawa sa kung ano ang mas strategic action against China's bullying behavior. Nauna ng hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga bansang miyembro ng ASEAN na bilisan ang pagbuo ng Code of Conduct para tugunan ang mga agresibong kilos at iligal na aktibidad ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Alright mga kapatid, next natin mga kapatid, nagkaroon ng tawag dito, panukala sa Senado na ideklarang persona non grata sa bansa ang Chinese ambassador sa Pilipinas, no? At sabi rito sa report mga tol, nananawagan ang grupong Filipino Do Not Yield Movement na ideklarang persona non grata sa bansa ang Chinese ambassador sa Pilipinas. Ito ay dahil sa patuloy na pangharas at pambubuli sa mga Pilipino sa exclusive economic zone ng bansa. So panoorin natin to, mula naman to rito sa UNTV News and Rescue. Ano ang say mo rito? Ryan, ano yung pangunahing panawagan ng mga nagpo-protesta dyan sa harapan ng Chinese Embassy? Aga pangnawagan nila ay deklarang persona non grata ang mga Chinese diplomata dito sa Pilipinas dahil yan sa patuloy na panghaharas at pambubuli ng mga Chinese sa mga Pilipino sa West Philippine Sea sa exclusive economic zone ng bansa. Naku, magagalit na naman Chinese Embassy rito. Meron mukha ni Xi Jinping, oh. Allergic sila sa mga ganyan mga bagay, eh. Hindi kasi uso sa kanila yung mga effigy. Alam mo yun, yung ginagamit ng mga rallyista rito na sinusunog nila. Hindi sila sanay sa ganyan, mga tol. Ang kilos protesta kaninang umaga sa harapan ng Chinese Embassy dito sa Makati ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipino Do Not Yield Movement. Ito ay upang ipakita nila ang kanilang suporta sa pamahalaan at mga opisyal na patuloy na naninindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Suportado rin nila ang panukala sa Senado na pag-aralang ipapersona non grata ang deputy spokesperson ng Chinese Embassy sa Maynila na si Go Wei dahil sa patuloy na patutsadahan nito sa ilang senador at opisyal ng Pilipinas. Taliwas ito sa diplomatic norms. Nananawagan po ang grupo namin, ang mga Chinese diplomat po, itag as persona non grata dahil sa ginagawa nilang pambubuli, pananakit. Pero at least po lumalakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po ang grupo namin, mananawagan na huwag patulugin yung persona non grata na issue na yan sa mga Chinese diplomat po. Aga sabi ng grupo, ang ginagawa ngayon ng China ay paglilihis lamang sa totoong usapin sa West Philippine Sea, Pwede, no? Paglilihis. kung saan illegal ang presensya ng mga barko ng China at patuloy na binubuli ang maliliit na mga mangingisda. Nakakatakot o natatakot din sila sa maging ang bagong diskubre na natural gas sa Malampaya ay agawin din ng China sa Pilipinas. Kanina pinunit at sinunog ang mga larawan ni Chinese President Xi Jinping bilang bahagi ng kanilang programa. Bago mag alas 11 kanina ay agad naman silang tinapos na yung kanilang programa dito sa harapan ng Chinese Embassy at payapa. Alam niyo mga tol, mas may point pa itong mga ganitong rally kaysa yung nakaraang nagrarally tungkol sa Venezuela. Kasi unang-una, hindi naman natin bansa yun, no? At yung mga Venezuelan people nga, masaya sila sa nangyari. Pero dito, sariling interest ng bansa to eh. Etong isinisigaw nitong mga rallyista. No? Interest ng bansa to mga tol. Marahil naiintindihan natin yung iba natin mga kababayan dahil nga porke ang kanilang mga sinusuportahan politiko iba ang paniniwala, iba na rin yung paniniwala nila at iba na rin yung naratibo nila. So ganun talaga di ba? Kapag halimbawa ikaw ay sumusuporta sa isang politiko at talagang wala kang pakialam kung tama o mali man ang sinasabi niya, talagang maniniwala ka dun sa sinasabi ng politikong yun, mga tol. Buti na lamang sa ibang mga kababayan natin, meron talaga silang sobrang matalinong kaisipan. Hindi sila dumidepende sa politiko, mga tol. No? Tinitignan nila kung ano yung totoong nangyayari. Katulad na limbawa, mga kapatid, ng ginagawa natin. Do ayaw natin ako personally, hindi ko gusto si Risa. Hindi ko gusto yung si Erwin. Hindi ko gusto si Dalima, lalo na. Hindi ko gusto yung ibang mga nagsasalita pa, Cheljok, no, di ba? Pero kung ang sinasabi nila is may point naman about dito sa interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea, good job yun. Kaysa naman yung kung ano-ano na nga lang ginagawa mong pagbati ko sa gobyerno tapos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea wala ka pang nagagawa ano nangyayari? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.